May sounds na sa mga nakakarinig. O, ang dami na nating agad inquiry. Huwag po masyado mabilis parang lahat po yata kayo nakakompose na ng mga comments ninyo. Naloloka naman ako. Anyways, mamaya po, syempre meron po tayong resource person na makakausap natin about Saudi Arabia. Siya po ay isang former OFW who worked for more than 9 years sa contractor po ng Saudi Aramco, and he's an HR personnel. Mamaya po, makakasama po natin si Mr. Nico Diaz. At hindi po siya kamag-anak ni Romy Diaz. Okay, so basa-basa lang tayo. Sabi dito agad, may comment, Natalie Arellano, hello po, may hiring po ba na service crew abroad? So sa ngayon, Miss Natalie Arellano, wala pa tayong hiring na service crew abroad. Pero ito po ang official Facebook page ng IPAMS, that's IPAMS PH. Kami lang po ang nagfe-Facebook live ng ganito. So this is 1.6 million followers. Para po sa mga hindi mga nag-iisip pa kung ito po ba yung official Facebook page namin, yes po, ito po yon. At Natalie Arellano, kung magkakaroon kami ng opportunity niyan, keep following our official Facebook page. Thank you. Kay Buboy Alinlang, good afternoon. Siyempre, Standen Orag, hello. Hiring po ba ng housekeeping? Si Enad de la Cruz, wala pa po tayong opportunity ng housekeeping for mga hotels. Okay, thank you rin po. Good morning daw from Dubai, coming from Lemark Makinano. Thank you for joining us. Okay, si Doms Ogoliad, may hiring po bang crane operator sa ngayon? Wala pa po. Okay, Jael Lames, baco operator, may hiring? Wala pa rin po tayong hiring. Mamaya, ipapakita po natin yung mga latest job opportunities natin kanina. No, nakapanood nyo sa video, yan po yung mga latest natin. Darwin Albesa, hiring po ba kayo, ma'am driver? I think may hiring po tayo niya na public service maintenance driver sa Canada. Ito yung parang nagda-drive ng mga garbage truck. Okay, mamaya po yan ha. Naku, ayan. Ang dami na po nating mga nag-good afternoon na. Hello po sa inyong lahat. Ang dami-dami niyan. Okay, 928 na po ang mga watchers natin. Thank you very much for joining. So may inquiry tayo. Good afternoon from Davao. May hiring po bang caregiver for elderly? Miss Ivy Romo Puralan, wala pa po tayong hiring na caregiver sa ngayon. Okay, may nagsasabi pa rin ba na may sounds pa rin ba tayo? May sounds? Yan, okay. Ito, yung mga nag-up dyan, huwag kayong mag-alala, babasahin ko rin po yan. Factory worker, meron po kayong hiring? Wala pa po tayong hiring po niya, Mr. J. Afable. Retail industry like department stores of supermarkets, wala pa po. Okay, ganito na lang, Clarence. Mamaya, ipakita natin yung mga openings natin. But just to share with you, no, ano po yung mga events na saan magjo-join po ang IPAMS. Ibig po sabihin nito ay we already have the permits from the local governments para po kami ay pumunta sa inyong lugar to recruit. Okay, so let's start with January 11. January 11 muna tayo na event. Siyempre, this is all for the nurses who would like to work overseas. Meron po tayong final face-to-face interview with EvaCare Group. Ito po ay EB3 or Green Card Visa. Okay, meron po tayong opportunity for registered nurses for California, USA. Yan. So, dito po sila mag-interview sa IPAMS office. That will be next week. May mga shortlisted na po kaming candidates na registered nurses. Pero sa mga nanonood dyan, baka may makakilala po kayong registered nurses who would like to work in California, USA. Pwede po kayo mag-walk-in sa IPAMS office Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. and be interviewed. At kung kayo po ay qualified, isasama namin kayo sa final interview. That's for January 11 po ha. Nandito ang employer natin. Now, punta tayo sa January 12. Okay? Tayo po ay naaprubahan na ng permit. Thank you very much po to Miss Vanji Mariano, Peso Manager ng Peso Limay Bataan. Dahil tayo po ay naandyan on January 12. Ayan. So, antayin po natin yung ating isi-share ni Clarence sa screen. Okay, January 12 po, we will have a special recruitment activity located sa multi-purpose hall, Limay Bataan. Ang mga opportunities natin po dito ay for oil and gas ng Saudi Arabia.
Okay? Tank truck mechanics na kailangan natin for Canada. And then I think mechanical technicians ng rotating equipment o yung rotating equipment technicians for United Arab Emirates. January 12 po, nasa multi-purpose hall, Limay, Bataan po tayo. Okay? And then after that, come January 17, okay, ayan, nakikita na ba sa screen yung special recruitment activity in Bataan? Paki-screenshot na po yung mga taga-Bataan dyan or i-share po ninyo sa mga kaibigan nyo who is currently staying in Bataan. Okay, so next natin is January 17. Tayo po ay merong special recruitment activity. Ito, mainit-init pa ang no objection certificate na receive na namin. Kaya eventually ipopost namin yung opportunity sa Peso Tacloban City. Dadayo po kami dyan for registered nurses. Okay, ang ating activity po dyan, that will be January 17 sa 3rd floor. CCD Lao Function Hall, City Hall in Tacloban City, Tacloban City, Leyte. So mark your calendars mga nurses in the Visayas region, January 17, nasa Tacloban City naman kami. And come January 25, okay, after Visayas natin, tayo naman po ay pupunta sa Cagayan de Oro City. Okay, sa mga nagtatanong dyan na mga taga Mindanao, nasa Cagayan de Oro City po tayo for at magjo-join po ang IPAM sa second Paglaom Festival Job Fair. Okay. So dyan po you can see na may mga opportunities tayo. Nakikita na ba natin yan, Clarence? Okay. Ipakita natin yung ating ad for second Paglaom Festival in Cagayan de Oro City. Okay, ang mga ads, ang ating opportunity dyan would be syempre may Canada pa rin sa mga naghahanap-hanap ng Canada dyan. Meron din tayo for Saudi Arabia at meron din tayong for United Arab Emirates. So screen grab na po ninyo yan, yung mga future IPAMS 50 and beyond club members natin para po kayo ay makapunta sa mga venues na mga events na pupuntahan namin. Yan ha. Kami po ang dumadayo sa mga provincial events at kung saang lugar po. Wala pong agent ang IPAMS at wala rin po kaming tinatawag na mga recruiter sa bawat lugar. Kung ang IPAMS po ay pupunta sa mga probinsya para mag-recruit, number 1, we have to secure a permit, syempre sa ating mga peso managers. At once nakakuha na po tayo ng permits, that's the time po na mag-a-apply ulit tayo ng special recruitment activity permits sa Department of Migrant Workers bago po kami pupunta sa inyong mga lugar. At para malaman kung legit po ba yung pinupuntahang lugar, kung kami po ay nagre-recruit, ito po ay normally sa mga public places po na assign ng peso. So normally kami po ay either nasa peso office, kagaya ng Limay Multipurpose Hall, or kung nag-announce man ng job fair events ang inyong probinsya, dun din po kami nagre-recruit. So hindi po kami nagre-recruit sa mga fast food or sa mga bahay-bahay dahil hindi po yan gawain ng katulad namin. Illegal recruiter lang pong gumagawa niyan. Okay, so basa ulit tayo ng mga comments. Naku, ang bilis-bilis naman nilang mag-comment. So try natin basahin lahat ng comments. Okay, kay Mocha Robles, tanong niya is, may hiring po ba kayo, madam? Barista po. I have working experience in Saudi for 2 years and 3 months. Naku, Mocha, wala pa tayong announcement from Starbucks. So in case magkaroon tayo ng announcement, dito lang po yan sa official Facebook page namin ipopost. Okay, may question dito about cross-country. Okay, nakasulat siya in Japanese yung name niya. Hello po ma'am, nagpa-process po ba kayo cross-country? Welder po ako in shipbuilding here in Japan for 3 years, 6 months. Ang IPAMS po ay hindi nagpa-process ng cross-country dahil po hindi kami makaka-issue ng exit permit or OEC niyan at hindi po kayo naka-record sa Department of Migrant Workers. Marami na rin kaming nakuha galing Japan, okay? So kung ikaw po ay mag-a-apply ng welder, marami tayong opportunity niyan, especially for Canada. Pero bago ka mag-exit ng Canada ay ng Japan, kumuha ka rin ng foreign police clearance mo if that's what you're eyeing for. So I hope I answered your question.
Okay, factory worker, housekeeping cleaner, wala pa po tayong opportunity nito. We usually announce it pag meron na. Ayan. So, marami tayong good, si Angelito Hison, good day po ma'am. May hiring po ba kayo ng skilled carpenter? Meron po kaming hiring na cabinet makers before, pero ngayon skilled carpenters, I think wala pa. So, abang-abang lang. Magpakita nga tayo ng mga slides lang dyan. Okay, ito po, papakita namin opportunity natin. Okay, anong oras na ba natin? Is 2:19. Okay, magbabasa pa tayo ng comments. Pero sa mga nagtatanong, may opening ba ng linesman? Pakita mo na nga yan. Okay, yan. Thank you, Clarence. May opportunity tayo. Ito po, in-approve po ito ng DMW for posting. Under accreditation po ang ating employer, Valid Construction. This is for Canada and we are looking for linesmen for transmission and distribution lines po ito. Okay, sa mga interesado dyan, yung mga nagtatrabaho sa mga, I think ito yung mga nagtatrabaho sa mga malaking tore, yung nagtatransmit ng mga kuryente from one province to another. So you're working in a cooperative, electric cooperative sa inyong probinsya or dito sa Metro Manila, meron po kayo pinagtatrabaho na mga transmission lines na companies, pwede po kayo mag-apply sa IPAMS Tuesdays and Wednesdays from 8:30 in the morning hanggang 2:30 p.m. po, mag-accept kami ng application. Nako, ang dami-daming opening. Butcher daw po, si Philip. Wala pa po tayong opportunity na butcher. Standby ka lang, baka magkaroon tayo niyan in the future. Okay, si Walter Mantela Beltran, New Zealand and Canada, hiring po ba ng crane operator or heavy equipment operator? Okay, Walter Mantele Beltran, ang opening namin na heavy equipment operator ay wheel loader at saka excavator operators lang, and this is for Canada. Kung yun po ang skills mo, pwede kang mag-walk-in sa IPAMS Tuesdays and Wednesdays from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. Okay, sa mga nagtatanong, mag-walk-in po ako sa IPAMS ng Tuesdays and Wednesdays. Paano po ba pumunta sa IPAMS? Naku, wala yung aking official IPAMS navigator dito. Busy pa siya. Okay, pero ang masasabi lang po natin, basta po kayo'y nakarating sa Cubao, hindi ho kayo maliligaw. Because either galing kayo ng northbound or southbound, all you have to do is bumaba lang po kayo sa Cubao. And then from Cubao, punta kayo ng Aurora Boulevard. Pwede kayong sumakay ng jeep going to Divisoria or Santa Mesa Stop and Shop. Then, tapat lang po kami ng Robinsons Magnolia. That's IPAMS building. Sasabihin nyo lang po yan kay Mamang Chuper. Ngayon po, pag galing naman po kayo from Manila side, pwede rin po kayong sumakay ng tren. That's LRT 1. Then, baba po kayo ng Doroteo Jose. Tawid kayo sa LRT 2 going to Recto Station. Baba po kayo Weather Gilmore Station. Then, mag-jeep po papuntang Cubao. And then baba kayo sa tapat ng Robinsons Magnolia, or pwede rin kayong bumaba sa Betty Go Belmonte Station, tapos mag-jeep po kayo ng pabalik papuntang Divisoria, or lakarin nyo na lang po from Betty Go going to IPAM. So in short, nasa pagitan lang po tayo ng Betty Go and Gilmore Station po dito sa Aurora Boulevard, kahabaan ng Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Ngayon sa mga nagtatanong about mga nagsi-CB drop-off dyan, dahil pag hindi open days natin or hindi po walk-in days, nagsi-CB drop-off lang po sila. Yung mga CB drop-off po ay nire-review po yan ng ating mga recruiters. So once na-review po at may nag-match na job opportunity sa inyo, kayo po ay kukontakin ng ating recruiter via email and text. Makaka-receive po kayo yan both. Kayo po ay i-invite for screening sa IPAMS or i-virtual interview po kayo. And then once na na-interview kayo at qualified naman, ang i-check po sa inyo next ay yung complete documents. Okay? Hindi po pwede magsi-CB drop-off po tayo tapos ilalagay nyo po sa damakmak na position. Pwede po ako dyan, pwede po ako dito, pwede ako ganyan. Hindi po pwede po tayo dito. So kung ano po yung mga job opportunities available natin, let's say kailangan namin ng fitness manager for Saudi Arabia sa isang gym doon. Dapat pong experience po natin ay fitness manager. Hindi po pwede ako niyan kasi nag-i-spot ako sa gym. So hindi po pwedeng ganon, okay? So sa mga nagsi-CB drop off, ngayon po pag wag sana sumama ang loob pag hindi natawagan agad, okay?
Ibig sabihin, pag hindi ko kayo natawagan, hindi po nag-match ang inyong CV sa mga positions na available tayo ngayon. And hindi po kami nagkikip ng application for more than 6 months. Kaya yung mga nagtatanong dyan, last year pa po ako nag-apply, 1 taon na po yung CV ko, but walang sagot. Hindi po kami nagkikip ng application for more than 6 months because of our IPAMS data privacy, which is also in cooperation with the National Privacy Commission. So, dinidiscard po namin ng maayos yan para po hindi naman po tayo mabiktima ng mga, alam mo na, ng mga scammers. Okay, so anong oras na? That's 2:24? Oh, ha? 4 ways and more na. Oh, i-flash natin yung 4 ways and more sa mga nagtatanong kung paano po mag-a-apply sa IPAMS. Okay, titingnan ko raw doon. Pero I think memorize ko na. Okay, ang 4 ways and more natin, paano nga ba mag-a-apply ng IPAMS? Dahil ang daming nagtatanong, mga how di Carabao dyan. Okay, number 1, pwede pong mag-walk-in sa IPAMS office from Tuesdays and Wednesdays, 8:30 in the morning to 2:30 p.m. to submit your application. Ngayon sa mga nagtatanong, meron po kasing recruiter na sumasalang po dyan sa labas. I-check muna ang CV ninyo, i-check ang documents. Pag may nag-match po or qualified naman po initially yung review ng CV ninyo, papapasukin po kayo sa IPAMS office para po kayo interviewin. So wag pong sumamayan loob ng iba, bakit hindi napapasok ng ating mga recruiters? Kasi unang-una po, sa labas pa lang ini-screen na ho kayo para malaman kung magma-match kayo initially or hindi. Pag hindi po, syempre, you have to understand, magbibigay naman po ng comments ang mga recruiters natin. Bakit hindi kayo match? And second is, may tip pa kaming ibibigay sa inyo kung paano nyo i-improve yung presentation ng inyong CV or resume. So, wag sasama ang loob na pumunta ako dyan, tapos di naman ako in-entertain, may mga comment na gano'n. We don't want to waste your time na mag-stay kayo dito, pagdating pala ng wala po palang nagmamatch na opportunity sa inyo. So, walk in Tuesdays and Wednesdays from 8:30 in the morning hanggang 2:30 p.m. So, that's number 1. Number 2, okay, chinek po kanina yung ating guest, si Sir Nico. Sir Nico, may IPAMS mobile app tayo. Diba? Nag-download ka na, sir? Oh, nag-download na raw siya yung aking guest. So meron po tayong dalawang ways, no? Sa number 2 natin, sa mga hindi masyadong techie pero may laptop or sa computer shop, pwede po kayong pumunta sa aming official website. That's www.ipams.com. Punta lang po kayo sa job seeker section and then i-search lang po ninyo yung latest opportunity, baka mayroong position na available for you or countries na gusto mong pagtrabahunan, then basahin pong mabuti ang job description and qualification, then click apply. Okay, so that's how you're going to apply. That's number 2. Number 3, kaya nga nang sabi ko kay Sir Nico, nag-download na raw po siya ng IPAMS mobile app. Available po yan sa Apple Store and Google Play Store for free. Walang subscription, walang monthly payment. All you have to do is to create an account. Ilagay po ninyo ang inyong CV or resume, may napasave sa phone ninyo, and then search for job opportunities na magmamatch sa inyo, then click apply. Okay, so that's number 3. And then yung number 4 natin, you can email your CV sa mga nakikita nyo sa screens na mga email addresses. Hindi ko na siya iisa-isahin dahil wala naman ako sa radyo. Okay, so screenshot nyo na lang kung ano yung mga email addresses where you can send your application sa amin. Siyempre, kung driver ka, sa drivers@ipams.com ka magsisend. Kung lineman ka, sa linesman@ipams.com ka magsisend. So, wag naman po yung lahat na lang ng email address, pinagsendan mo ng CV, tapos bokya naman pala, wala tayong opportunity for you. So, dapat po, kung ano yung opening, saka po kayo mag-send ng CV para po kami, para po ma-review natin agad yan. Okay? So, yan po ang ating 4 ways to apply. Paki-screenshot tayo, bago po tayo magbasa ulit ng mga comments. So, now, it's 2:28 p.m. Ang dami nating mga comments. Okay, babasahin ko yung kay Madi Valderrama. Okay, ang sabi niya dito, saan na ba yun? Hello po Ma'am La, ask ko lang po update sa next step sa mga nakapasa sa Flyanal interview ng Flya Deal. Nako,
Miss Maddie Valderrama, I guess your recruitment officer Kit will coordinate sa iyo para po ikaw ay ma-communicate about the next step dahil kung ikaw ay nakapasa na sa final interview ng Flyadin. Pasensya na, medyo kapapasok pa lang ng taon, baka rin kasi nagbakasyon ang ating employer na Flyadin, okay? So, thank you very much for your comment, Miss Maddie Valderrama. Surely maganda to kasi ano to cabin crew. Okay? So, sabi naman dito ni Queen, Trangia, naka-download na po ng iPAMS app pero di po ako makapasok. Bakit kaya? Okay, siguro meron kang dating account under iPAMS. So, you can go to our FAQ section para po i-create ulit yung password or send an email to our IT support at ipams.com ha, kung hindi ka makapasok dun sa iPAMS app natin. Okay, si Odraje Odino III, how to apply as auto mechanic, working in Saudi Geely dealer for 4 years and have 4 years previous other companies experience. I think may opening tayo nito, no? Auto mechanic, pero ang hinahanap namin hybrid cars. Okay, pwede ba natin i-flash yan, Clarence? Yung automotive mechanic natin na hybrid cars. Okay, so meron tayong opportunity niyan. So sa ngayon po, ang opportunity natin yan, yung auto mechanic na may hybrid car experience. So kung meron kang experience ito, not sure if Geely, if this brand has it, pero kung meron kang experience ito, we're looking for that one. Pwede ka po mag-apply Tuesday and Wednesday dito sa iPAMS office. Okay. Kay Dina Vintesilio, welder po, meron po kayong ma'am, ay ang dami. Ang dami naming welder na opening. Ang mga welders na hinahanap po natin ay FCAW, GMAW, GTAW, TIG, and MIG. At dapat po ay marunong magbasa ng plano and welding symbols. Marami po tayong opportunity niyan, especially the FCAW welder assemblers para sa isang steel structure manufacturing po in Canada. You can walk in sa iPAMS office Tuesdays and Wednesdays or send your application to welder@ipams.com. Okay, so it's 2:30 p.m. Sa mga nagtatanong po, ano po ba yung iPAMS mobile app na yan? We'll show this video in just a short while. Here's the new and improved iPAMS mobile app. Be up to date and get job notifications on the go. Input your details easily. Upload your resume. Browse through the best jobs abroad, whenever, wherever. It's that easy. And best of all, it's free. Download it now at the App Store or get it at Google Play. Okay, so ayan na po. So nakita naman ninyo our iPAMS mobile app. Libreng-libre po yan via Apple Store and Google Play Store. Sir Nico, na-download mo na ba yan? Yes, na-download ko na Very kanina good lang. kung gano'n. Oh, may bago akong recruit na nag-download ng iPAMS mobile app. So, napansin nyo naman po dahil nakapagbasa tayo ng comments, no? At the same time, nag-showcase tayo ng mga job opportunities. And niyaya ko na pong ating guest. Okay, siyempre may guest ako agad. Para tumagal-tagal daw tayo sa air. Okay, actually, dito po, nakausap natin, ito po si Mr. Nico Diaz. So, kaano-ano niyo po si Romy Diaz? Malayong kamag-anak siguro. Ay, Sana. sana. Okay, so I think action star ka rin. Huwag lang sanang kontrabida, charot. So, si Mr. Nico Diaz po is a former OFW Tama. who worked in Saudi Arabia for more than 9 years. Boom. Wala More ba than kung 9 years, More than yes. 9 years talaga. Mm. Nakatiis ka sa desierto. 9 years and 6 months and 2 days to be exact. Wow, saktong-sakto. Parang kauuwi mo lang, sir. Amoy na amoy ko pa yung pagiging Saudi boy mo. Oh, At wala tayong ginto ngayon. Okay, so ngayon sa mga gustong magtanong-tanong about life in Saudi Arabia, actually ang topic natin ngayon is about, magandang option ba ang Saudi Arabia for you to start para sa mga job opportunities abroad? Kasi alam mo kami mga recruiters, Sir Nico, every time na meron kaming opportunity sa Saudi Arabia or nag-inquire yung mga applicants natin, pag nalamang Saudi, ang laging sabi sa amin, wala na bang iba?
So, bakit naman ini-snub nyo ang job opportunities for Saudi Arabia? Kung hindi nag-Saudi ang tatay ko, I won't be here. Ibig ko sabihin, I am a product of an OFW for 19 years, ang tatay ko. And then, ito pa, si Sir Nico, di ba? Hindi siya nangitim sa Saudi kahit mainit. Pero, nag-Saudi siya, and 9 years siyang nag-work doon. Ay, tama sir, Tama, tama. sa contractor tayo ng Saudi Aramco. And you are an HR professional. Yes. Okay, sige sir. So, question natin number 1 is, paano ka ba nakakuha ng work sa Saudi Arabia? Ang nauna talaga sa Saudi Arabia ay yung kapatid ko na mas matanda sa akin ng 3 years. Okay. So pumunta siya doon noong 2013. Mm-hmm. Tapos wala naman talaga akong plano mag-abroad. Sa totoo lang. Uy, ba't gano'n? Yung mga nayayayang mag-abroad, walang plano talaga. Tapos biglang mahahire, no? Hindi talaga siya kasama sa sa plano eh. The opportunity just came along. Kasi I was in between jobs. Tapos nandun na nga yung kapatid ko. Tapos may opening for an HR professional. So sabi ko, sige, might as well. So nag-forward ako ng CV. It was January yata, 2014, nung nag-forward ako ng CV. I was interviewed in February. Tapos nakakuha ako ng feedback bandang March or April na gusto nila ako. Bilis. Oo. Tapos na-deploy ako late May, early June of 2014. Gaano kabilis ang process ng Saudi Arabia based sa experience mo, sir? Na-hire ka and then may buwan ba yan or weeks na? Oo. I'd say mga 3 to 4 months. 3 to 4 months na. Oo. Pero Very smooth na process smooth. na yun. Okay. So, dito naman is, since HR professional ka, no, yung mga first year of adjustment mo sa Saudi, kumusta naman? Kasi syempre, first time mo. Tapos Saudi pa. Tapos, syempre, professional naman yung trabaho natin. So, how was it adjusting in Saudi Arabia? Naiintindihan ko kung bakit yung ibang tao may fear na na pumunta sa Saudi Arabia, tapos sasabihin nga nila wala bang ibang pwedeng puntahan Bakit na ba wala? Okay. Kasi ganun din ako nung una. Yung sa akin kasi I had my first baby in 2012. Tapos syempre yun nga, sabi ko nga wala naman talaga sa plano na napupunta ako abroad. So andun yung parang teka lang, aalis ba ako o dito na lang ako, ganyan etc. So consider lahat ng lahat ng factors, financially mostly of course. Tapos so yun yun yung isang mahirap na part sa akin, yung iwan yung anak ko, yung family ko syempre. Tapos yung pangalawa is malayo sa pamilya. Tapos hindi ko alam talaga, I really don't know what to expect eh. Kahit na nandun yung kapatid ko, syempre yung experience niya pwedeng maging iba sa experience ko. Tama yun. Subjective yan eh. Parang yung comment dito niya nung isang Arabic yung sulat. Depende sa work, amo at sahod sa Saudi kaya may hesitation. So may mga ganung comments sila. So you have felt the same thing. Nag-agree ako dyan. Okay. Tapos andun yung halo-halong emotions, andun yung anxiety mo, andun yung excitement, kasi bagong lugar, ganyan, etc. So, yeah. Ayan. Sabi niya, tumingin daw tayo sa camera. Kasi may nanonood doon. Feeling namin kukwentuhan lang kami. Oo nga eh. So, yun. So, may hesitations ka. Pero eventually, after 1 year, na nandun ka na. So, I think mga 1 year settled ka na nun, di ba? So, 1 year. nakapag-adjust ka na sa kultura ba? Oo. Sa mga pakikisama sa iba't ibang lahi. Kasi, ano bang pinakamarami sa Saudi maliban sa Pinoy na lahi? Pinakamarami ay Indians yata, I think. Kasi ang Pilipino nasa over 1 million yata. Over 1.5 million pa yata. Tapos, Indians ang isang pinakamarami. Indians, Pakistanis, yung mga nasa malalapit din, Sri Lankans, ganyan. Tapos pinaka-konting nakita ko na population, I don't know, hindi ko alam talaga statistically pero yung sa experience ko sa office namin pinaka-konti ay yung mga Chinese, Koreans, and Japanese yan. I see. Yung mga parang mga Oriental Asians. Yung mga Orientals, oo. Pero tayo, napakarami natin doon, napakaraming Pilipino sa Baga parang may mga Filipino communities na ba sa Saudi Arabia? Hindi ka ba malulungkot doon? Totoo bang may 5-6? Hindi ko alam. Totoo bang
may mekos-mekos doon. Ganun, di ba? Pero masarap ang Indian food. Ito pala, no, nung una akong dumating doon, Oo. ang isang unang-una kong gustong subukan ay yung authentic na ano na Arabic food. Oo naman. So, Shawarma yan. ba yan? Oo, nung may sumundo sa akin na Hummus, mga ganun. nung may sumundo sa akin na ano na Pilipino galing ko Oo. sa opisina nung company na nag-deploy sa akin. Mm-mm. Tinanong niya ako kung saan ko gustong kumain. Tapos sabi ko, sige, dalhin mo ako sa ano sa Arabic restaurant. Mm. Ganyan. So, yun yung ginawa niya sa akin. So, order kami ng ano ng kebab, ng kabsa, and I Wow. immediately fell in love with the food. Masarap ang pagkain ng sa, Hindi sa siya Saudi. hindi siya amoy baktol, sabi Ah, niya. hindi. Terminology. Sorry, mga terminology. Kanino ko ba narinig yan? Sa batchmate ko kay Antonio Macaso na nag-work sa UAE. Amoy Oo. baktol daw pero masarap. Oo, Sabi oo, nga oo. niya. Ito, meron din tayo nanonood from Middle East din. Si Hermelin Cedillo watching from Kuwait. Hello din. Hello. So baka nakaka-relate ka rin doon sa amoy baktol pero masarap. Ayan. So, dito naman, so adjustment period, culture, yung taste palette mo. Tell us about yung social life sa Saudi. Totoo bang walang social life sa Saudi? Dati. Dati. Oo. Nung dumating ako doon noong 2014, Mhm. yun yung panahon na medyo stricto pa sa ano sa Saudi Arabia ano, na meron kang na hindi ka pwedeng may kasamang babae na hindi mo Mm-mm. asawa sa ano, Oo. sa So, table. totoo yun na may dapat dala kang kopya ng marriage certificate? Totoo yan. Oo. Oh. Tapos yung mga restaurants, may segregation yan Mm-mm. ng family at saka sa mga singles or bachelors. Kapag babae ka, automatic doon ka sa ano sa family section. Mm-mm. Mm-mm. Tapos kapag single ka, yun, doon ka sa ano, sa bachelor section. Hindi pwedeng magsama. So, mga ilang years bago mo na realize yung sudden shift ng social life na changes sa Saudi Arabia? Immediate din. Like, Kasi nang for example, yung kinukwento mo na may segregation ng male and female, ng family and single. So, bago ka umalis ng Saudi, kasi dati na, I think 3 to 4 years ago, nag-open na ang cinema after 30 years daw. it was 2018. Tapos Yung ang ano, unang yung pinanood yata ay yung si Black Panther ba yun? Hindi ba updated ako? Marvel agad ang pangalan. Marvel, oo. Black Panther agad yun, naalala ko yun. It was a breakthrough news. Ibig sabihin is they're now embracing the arts and culture na. Totoo Okay, yan. so nung nag-open ng cinema, ano pa yung mga nakita mo pang changes within the 9 years na sa tingin mo kakayanin na talaga ng kagaya ng mga Gen Z, mga millennials na mag-work sa Saudi Arabia? Hindi allowed ang mga babae na mag-drive dati Before. sa Saudi Arabia. Mm-mm. Until 2018, nung nagsimula na silang i-open na rin yung ano, yung pagmamaneho sa ng mga babae sa Saudi. Mhm. Tapos yun nga nag-open ang mga sinehan Mhm. sa Saudi also in 2018. Tapos unti-unti na din na ano na nawawala na yung segregation Okay. ng families and bachelors sa mga restaurants. So ngayon halos pwede nang magkasama. Tsaka kahit may kasama kang kaibigan mong babae, kailang Oo. dalawa, wala nang sisita sa inyo. Wow. So, Wala na. parang UAE, Parang Qatar UAE na na, ang dating. oo. May nanonood tayo dito, si Nars DZ, watching from Riyadh, KSA. Saan ka ba sa Saudi dati? Ay, doon pala ako sa ano sa Eastern Province. So sa may Dahran area. Daharan area. Oo. Ito, may nanonood tayo from Riyadh, Saudi Arabia. Sir, ito, kabayan mo galing, ex-Saudi. Ayan, so, sabi dito, mayroon din comment, si Bernstein Real Kasiple, agree, sabi niya sa'yo, Sir Nico. Especially here in eastern part of Saudi, mahalapit sa Bahrain. Ay, totoo ba yun? Pwede kang mag-drive from eastern part to Bahrain? Oh, totoo kasi Bahrain is just 40-45 minute drive from Dahran or Al Khobar, which is yun nga nasa Eastern Province. Yun ang maganda sa Eastern Province kasi malapit sa Bahrain, Okay. malapit ka sa Qatar, a 4-hour drive to going to Qatar, 9 hours going to Dubai or to UAE. 9 hours yan. May nagko-comment na rin dito, Sir Nico. Ito rin, si Harold Chavez. 7 years din daw siya nag-work sa Saudi. Ayan, Question lang about purchasing power. Syempre dito sa Philippines, 'di ba, lagi nating comment. Bibili ka lang sa paborito mong chicken diyan, may 12% tax.
Okay. Pag namili ba pag-usapan natin sweldo. Mhm. Sa Saudi ba, tax-free sabi nila, right? May mga talagang walang deductions sa Oo, totoo tax. yan. Oo. So, ibig sabihin, for example, kung ang job Walang of- income tax. walang Yun income nga. tax. Okay, so ibang income tax ha, tsaka yung IBAT ha. Baka makabigla ma-BIR ako dito. Okay, so walang income tax ang Saudi Arabia. So Tama. let's say kung ang offer sa'yo is 3,500 Saudi riyals, which is how much in the Philippines po yun? Sa current exchange rate, papatak yan ng mga 50,000 pesos. 50,000. So, ibig sabihin, pag sinabing 50,000 pesos ang sweldo mo or 3,000 Saudi riyals, tama ba ako? Buo mo makukuha yun. Buo mong makukuha yan. Walang tax. Walang tax, walang kaltas na kahit na. Oo. Di maigi, di ba, na best choice mo kung gusto mo mag-ipon ay Saudi Arabia. Totoo yan. Compared sa ibang GCC countries, cities like Doha or Dubai. Sa Dubai, mas mahal by up to around 40-45%. Okay. Ang cost of living mas mataas doon kaysa sa Dammam. Tapos sa Doha, I'd say maybe around 25% na mas mataas ang cost of living doon kaysa sa Dammam. Sa Bahrain medyo mas mataas din. Ng konti up to maybe 10-15%. So kung ang goal talaga ay mag-ipon, sa Saudi na lang tayo pumunta lahat. Sabi nga nito ni Nala or Irba. No, so ano na-pronounce ko yung pangalan? Nala Orba, ex-Saudi OFW, 11 years in Riyadh, Saudi Arabia. Sabi niya, how to apply as farm worker. Yeah. So, wala pa tayong opportunity for farm worker. Okay. Pero, yun nga, walang income tax. Pero may mga Pinoys pa rin na parang hindi pa rin sila na-entice sa Saudi. So, tell us about purchasing power. Let's say, nakuha mo yung sweldo mo, walang income tax. So, kumusta naman siya pag pinadala mo sa family mo? May naiiwan pa sa'yo? Meron pa naman. I mean yung sa akin sa Saudi kasi marami kasing nagbago sa Saudi since 2018. Okay. Bukod dun sa halos naging open country na siya, just like UAE and then Qatar and yun nga, yung sa mga bansang yun, nag-impose na rin ng tax. Hindi income tax, pero yung value-added tax. So let's say, kumain ako sa isang restaurant, may tax. Yes, Kagaya may ng tax. Pilipinas, kumain ka sa paborito mong chicken or sa paborito mong french fries, may tax. Magkano ang, VAT bang tawag dyan? Magkano? VAT din, oo. Magkano? Yung nga lang mas mataas. Nagsimula siya sa 5%. Tapos nung umalis ako nitong last year lang, December 23, nasa 15% siya. Okay. So, But then again, mura pa rin yung mga compared sa basic commodities. Mura mga basic commodities. Throughout the years, nag-increase yung price niya. Tinignan ko yung inflation rate kasi napansin namin lahat yun eh. I mean, tumira kami ng matagal doon. So nakita namin yung transition mula sa talagang sobrang mura. Sobrang mura. I'm saying na for about less than 100 riyals a week. Puno na ang ref mo. Wow. Ganon. And nung dumating ako nung 2014, June 2014, ang exchange rate noon ay nasa 11.5. 1 riyal is equal to 11.50 Philippine peso. So yung 100 riyals ko, mga 1,200. Puno ko na yung ref ko noon. Puno na talaga yun. Yung malaking rep hindi yung maliit na rep Malalaki ang appliances sa Malalaki. Saudi. Oo, doon na talaga ako ulit nakakita ng Frigidaire. Nakakamiss yung Frigidaire na yan. Hindi alam ni Clarence yung Frigidaire na brand na yan. Hindi niya inabutan? Hindi mo naabutan yun. Belen Yes, yan? it's a brand. Kaya ang tawag sa mga rep ng kabataan namin, Frigidaire. Frigidaire. Ayan. Ang lalaki nun. Nakita mo ba yung manok sa Frigidaire, mga ganun? Yan, oo. Pero it's a brand. Sa kanila, fridge na lang. Fridge. Ref. Hindi, sa kanila rep lang. Hindi nila alam yun eh. So yun, purchasing power wise, kaya niya mapuno. Yeah. Like yung sa mga pagdating sa Saudi Arabia po kasi karamihan ng employers natin, you as an HR professional, aware tayo na hindi sila pwedeng kumuha ng black visa kapag hindi kayang i-sustain ng amo o ng company employer na mabigyan ng free accommodation at saka free food and transportation ng isang foreign worker.
hindi ito nag-a-apply sa Pinas lang, nag-a-apply to sa lahat ng nationalities. Yes, totoo 'yan. Oo. Sa Saudi Arabia, yung mga kumpanya, totoo, nagbibigay sila ng ng free accommodation, free transportation. Kung hindi man maipo-provide 'yun ng ng company, babawiin nila 'yan doon sa cost of living allowance Oh, so or sa bibigyan nila yung overbase. cash. Oo, Okay. bibigyan nila in cash. Base din doon sa sa kasalukuyan ng sahod. Yung ibang kumpanya ibibigay, let's say bibigyan ka ng base pay. Yung ibang kumpanya magbibigay sa'yo ng additional 30%, 40 up to about 50%. 50% yung isang narinig. I think ngayon na dahil nga apektado ang lahat ng bansa ng inflation, I think yung ibang bansa I mean yung ibang companies sa Saudi Arabia are considering to bring it up to about 60% na yung overbase. So don't quote me on that, pero yun, yun nga, bottom line is kapag hindi company provided ng accommodation and transportation, bibigyan nila sa inyo yung cash equivalent. Wow. So, sa mga nag-iisip dyan na wala na bang iba, tapos may opening ng Saudi, i-grab nyo yung opportunity ng Saudi Arabia. Hindi dahil sa yan lang yung option nyo, it's because for starters na kayo po ay mag-work abroad, Saudi is the best place for you to earn an income. Sarili Okay. practical choice. Kumbaga, akala ninyo, kapag kinumpare nyo yung salary na, ay, ang baba naman ng sweldo niyan compared sa UAE, compared sa Qatar, compared sa Kuwait and Bahrain. Huwag nyo pong i-compare yung sweldo kasi depende yan sa economic status or economic yung kumbaga yung economic, yung dictate ng financial capability ng bawat bansa. Like, gaya ng sinabi mo nga, Sir Nico, di ba, compared to other countries, pagdating sa basic commodities, mura pa rin sa Mas Saudi. mura pa rin, oo. Tsaka, yun nga, you mentioned that, wag kang magko-convert. So, I just converted earlier yung 100 riyals ito, just to, put it into perspective, Pero kapag nandun ka na, or kahit sa nasaang bansa ka man, wag kang magko-convert. Kasi depende yan kung saan ka gumagastos where you made your money and where you're spending it Totoo. Diba? May, kasi, like ako, pag nagta-travel ako overseas, may tendency ako na, pag nakita ko yung magkano yung amount, ay, ganito yan sa Pilipinas. So, dapat pala yun yung tatanggalin mong thinking pag nag-work ka doon. Oo, pag nandun ka talaga nagstay na Pero kung biyahero ka lang, babakasyon ka lang, normal yan na magko-convert ka kasi ginagawa ko rin yun. Pero kapag doon ka na talaga naninirahan, doon ka na talaga na nakatira, wag kang magko-convert. So ayun. Babasahin ko lang, may mga nagwa-watch sa atin from Riyadh, Saudi Arabia. Yan, may mga comments. Magaganda rin ng comments ng mga nagsatrabaho sa Saudi, na nasa Saudi na mga nanonood sa atin ngayon. So maraming salamat po sa mga comments. Okay, sabi nga ni Princess Erica Asi Ilagan, sabi niya, hello po, watching from Saudi Arabia. Super okay na po dito. Di ba babae yan? Tama ba ako, Princess Erica di babae yan. So, I'm sure, sabihin, babae siya, okay daw siya doon. So actually, nag-deploy tayo ng service crew sa Racing Cane sa Saudi Arabia. Babae, first time. Nag-hire sila ng babae sa Racing Canes and talagang naramdaman na natin yung nag-open up na yung Saudi, parang bulaklak yan, nag-open up na, magbo-bloom na siya. Nag-bloom na. Di ba may yung city, Nome City ba yun? Neom. That's the... Very promising. At marami silang hiring ngayon ng mga professionals. Yeah. I see. Okay, sige. So, thank you very much. Ano bang, ito last na lang. Sa mga nag-iisip pa kung Saudi pa tatanggapin ko, mag-OFW ba ako, ano yung maiiwan mong tip, lalo na sa mga first-timers? Kasi ikaw, first-timer ka, Saudi Arabia agad yung pinuntahan mo. So, ano may bibigay mong tip sa mga future IPAMS 50 and beyond club members natin na gustong mag-work abroad, tapos ang opportunity na meron lang sa ina-apply mo yung position ay Saudi? Why they should consider going to Saudi Arabia? Kasi mas malaki talaga yung benefits na na makukuha doon. Yun nga kasi nga halos buong-buo mong makukuha yung sahod mo na yun nga, kung walang income tax, tapos company provided, for most companies provided nilang accommodation, transportation, tapos may pa food allowance pa yung pa yung iba, ganyan. So kung gusto mo talagang mag-ipon, sa Saudi ka pumunta. Okay. Yes. Tapos ang isang masasabi ko rin doon sa mga nagpaplanong
mag-abroad, i-set natin ng maayos yung goals natin. Kung pupunta. I mean, kailangan meron tayong target na hindi natin kasi pwedeng sabihin na sige, pupunta ako ng abroad tapos I mean kasi dahil nga ikaw ay open ka doon sa possibility na magtagal ka doon. 10-15 years later, pagtingin mo ay wala pala akong naipon. Yes, tama Diba? yun. Hindi ka mag-a-abroad para i-sustain yung lifestyle na para every month pambayad ng bills. Dapat may goal. Oo, totoo. Kasi for example, pupunta ka tapos gusto mo nakikita mo yung sarili mo na mamalagi doon for 5 years lang. Edi set mo yung goal mo, kung ano yung gusto mo maipundar, mabili, mabayaran, kung ano man, sa loob ng 5 years na yun. Para pagdating mo doon sa 4th year, malapit ka doon sa 5th year mo na initial na goal mo, pwede mo na sabihin na, sige, handa na ako. Kasi napaghandaan mo na siya . Ako, yung 9 years ko, parang napakabilis lang. Hindi ko inakala talaga na tatagal ako doon ng 9 years sa totoo Saudi, lang. Wala talaga sa plano yan. Sa totoo lang. Tapos napakabilis ng panahon. Darating ka doon ngayon kung saan man lugar abroad. Darating ka doon, before you know it, 15 years ka na pala doon. 20 years ka na pala doon. Napakabilis ng panahon. So ako ang masasabi ko, very important i-set ang goal ng maayos para structured yung ginagawa mo. Nakakapag-ipon ka ng maayos, hindi yung biglang when you look back parang ito lang. Saan napunta yung 12 years ko? Saan napunta yung 13 years ko? Ganyan. Although inviting kasi na syempre, andun ka, kumikita ka ng maayos, ganyan. Tapos, ang sarap mamili. Natutuwa ka na yung dating hindi mo na ipoprovide sa family mo, na ibibigay mo na, and even more, di ba? Na dati, bumibili ka lang ng second-hand cellphone. Ngayon, brand new na. Yung Latest pinakabago pa. Oo. Saka iPhone 15 Pro Max. Oo, ganyan. 1 Samsung, terabyte. Oo. Di ba? So, ayun. Yeah. Ayun. So maraming salamat Sir Nico Diaz. Siya po ay former OFW na resource person natin, na HR personnel sa isang Saudi Aramco contractor. Maraming salamat sir Thank you for din. being available din. And then para ma-share din natin bakit pa Saudi ang magandang option. May nag-comment nga dito actually, sabi nga dito maganda, sabi ni Nars DZ, magandang stepping stone ang Saudi Arabia sa gustong pumunta sa Western country. Kasi pagdating sa mga equipment, is all updated na lang yan, napapansin ko dito. Yan. So, yun yung masasaba natin. Okay, so, next video na tayo. Siyempre, sa mga nagbigay ng tips si Sir Nico, di ba? So, we're going to share you yung 11 tips kung paano po ba kayo mag-a-apply sa abroad at ano dapat ang paghahandaan nyo in just a short while. Thank you, Lalo. Thank you po. These are our recommendations to our applicants when applying for the best jobs abroad. 1. Aim to impress your interviewer. You must be well-groomed during the interview, dress appropriately, communicate well in English, be confident during the interview, and be articulate and highlight your strengths and qualifications. 2. Most interviews toward the end will give you a chance to ask questions. Use this time to ask relevant and important questions or concerns you may have that need clarification. Oftentimes, this shows inquisitiveness and that you are really interested in joining the company. 3. Ensure that prior to your application or interview, visit the company's website and country of destination. Familiarize yourself with your employer's portfolio. Read about the country where you will potentially work, know about their culture, tradition, taxation, and laws of the land. 4. Get a 4-wheel driver's license, most commonly required for skilled workers and professionals. This is an additional skill that you can include in your application. It is highly recommended that you also apply for an international driving license 1 to 2 weeks prior to deployment. 5. Your resume/CV should enumerate records of your employment. Record must start from present to initial company, must be comprehensive with complete employment history and gaps with appropriate reasons. Always indicate tool and equipment handled, the brand and the model. 6. Always indicate your contact details in your resume/CV, permanent address, updated contact number, and your email address. Make sure that all this information is spelled correctly. 7. Have a medical checkup to ensure that you are medically fit for employment.
Get appropriate medical treatment if you have medical issues prior to application. Have a healthy lifestyle. Get a dental checkup as needed, and mind your mental health. 8. Get your legal documents immediately prior to application. Process your passport for a 10-year validity. Process or renew your NBI clearance. Process your educational credentials, diplomas, training certificates, transcript of records, and Form 137 from high school. 9. Abide by the requirements given by IPAMS in the Department of Migrant Workers. Do not delay or prolong the process of your mobilization. Go to scheduled appointments, medical appointment, submission of documents, visa appointments, and orientation schedule. 10. Attend, participate, and listen well during orientations and discussions. Each country and employer have their own specific requirements. Be cooperative with the guidelines provided by IPAMS during orientations and discussions. 11. Before exiting your current country of employment abroad, get the required documents for work permit application from the EU, Canada, USA, Australia, and New Zealand. Obtain a foreign police clearance from all countries of residence within the past 5 years. Obtain a certificate of employment prior to leaving your current job. Good luck, you got this. Okay, so yan yung ating tinatawag na 11 tips kung paano po ninyo may improve ang inyong sarili sa pag-a-apply for work abroad. Hindi lang naman pang-apply for work abroad yan kasi karamihan dyan ng mga tips na ibinigay natin is for upskilling din. Malay nyo, magkaroon kayo ng plano mag-abroad, at least sabi nga nila #upskill na para ma-uplift din ang inyong buhay. So, gaya nga ng hashtag namin sa IPAMS, uplifting lives. Okay, ang dami nating mga chat, mga comments dito, hindi ko na nabasa yung lahat, pero meron mga nagko-comments ng mga members ng IPAMS 50 and Beyond Club natin from Hungary, Europe. So, thank you, nanonood sila. May nag-a-apply daw, dock installer, punta ka na sa Martes, no, para may isama ka namin at pag na-qualify ka, may isama ka namin sa final interview. Okay, maraming mga nagko-comments din, yung mga mag-iisang taon na sa Hungary, Europe. Maraming salamat sa inyong tiwala. Sa mga nanonood dyan na members ng IPAMS 50 and Beyond Club, yes po, yan ang tawag namin sa mga na-deploy po under IPAMS. No, you can send your testimonials and comments po sa aming official email. Hindi po tumatanggap ng aplikante to ha, tumatanggap po ng testimonial sa mga na-deploy na po ng IPAMS. That's ofw@ipams.com. Share us your stories, post natin yan sa official Facebook page natin para makapag-inspire po tayo ng mga first-timers at sa mga gustong bumalik abroad. May vlog kayo na, may mga vlogs ba kayo or YouTube channel, pwede rin natin supportahan yan. Siyempre, may 1.6 million followers tayo sa ating official Facebook page. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa amin sa aming first official Facebook Live under IPAMS, itong ating #Thursday 2 o'clock habit. Magkita-kita ulit po tayo next week, same time, same Facebook page na may 1.6 million followers and 1.4 million likers. So sa mga kaibigan nyo, invite them to follow us para hindi po sila mabiktima ng illegal recruitment. And sa mga other questions po ninyo, sisikapin po namin sagutin yan. Pero maraming salamat po sa lahat ng nanood. You can share this video po, maipopost po ulit sa ating official Facebook page. Thank you very much. And see you next Thursday, mga ka-Thursday 2 o'clock habit. Bye!